Magandang araw po sa inyo. Well, kahapon po ay sinagot ko na kung po pwede ba akong maaresto sa bisa lamang ng red notice ng Interpol. Sinabi ko po na ang patakaran ng Europa, ng buong EU, unang-una, hindi dapat inalagay sa red notice ang mga asylum seekers. Pangalawa, hindi po warrant of arrest sa Europe ang red notice. Kinakailangan, dadaan po yan sa lokal na hukuman at magkakaroon ng formal na prosesong extradition. Ngayon, ang sabi po ng Secretary of Interior and Local Government, siya daw ang, quote, magsusupervise ng aking arrest, end quote. Alam niyo po, sa larangan ng international law, imposible ang sinasabi ni Secretary Remulla. Bakit po? Dahil ang Austria po ay isang independenteng bansa. Now, ang jurisdiction po, ay ang definition yan, yung kapangyarihan na maglitis ng lahat ng lumalabag sa batas at magparusa. No? Meron ding jurisdiction na magpe-prescribe o magsasabi kung paano ang aksyon. Yan po yung tinatawag na legislative. So, dalawa po yan. No? Legislative at saka judicial. Now, ang jurisdiction po ay kabahagi ng pagiging soberenya. Ang soberenya at jurisdiction, seloso po yan. Isa lamang estado ang pupwede na magkaroon ng soberenya at jurisdiction sa isang teritoryo. Kaya nga po, patuloy tayong nagpoprotesta sa pagpipilit ng ICC na magkaroon ng jurisdiction kay Tatay Digong dahil since hindi na tayo miyembro ng ICC, lahat ng krimen na di umanong nangyari sa Pilipinas, dapat sa Pilipinas lang litisin. Yan po ibig sabihin ng exclusive sovereignty, exclusive jurisdiction. Ganyan din po ang patakaran pagdating sa pagpapatupad ng batas. Unang-una, ang Secretary of Interior and Local Government, maski po sa Pilipinas, wala po yung kapangyarihang mag-aresto. Ang pag-aresto ay nasa kamay lamang ng mga alagad ng batas. Yan po ang PNP at yan po ang National Bureau of Investigation. Pati po ang Armed Forces of the Philippines, wala po yung karapatan mag-aresto kung hindi ang aarestuhin ay mga military personnel. Yan po ay gawain ng military police. So kung sa Pilipinas, walang kapangyarihan ang isang Secretary of Interior and Local Government na mag-aresto, paano pa kaya sa ibang bansa? At siyempre, kapag nagpadala sila ng pulis Pilipino rito para arestuhin ako, yan naman po ay lalabag sa soberenya at jurisdiction ng Austria. Dahil yan nga po ay exclusive. Hindi po pwede ang mga dayuhang pulis gumagampa ng kanilang katungkulan sa labas ng Pilipinas. So, malinaw po, kapag si John Vic Remulla mismo ang mag-supervise ng pag-aresto ko, illegal dahil wala naman siya kapangyarihan na mag-aresto mismo sa Pilipinas at lalong-lalo na dito sa Austria. Pangalawa, kung mga pulis Pilipino ang aaresto sa akin, illegal. Yan po ay paglabag sa soberenya at jurisdiksyon ng Austria. Pangatlo, kapag sapilitan nila akong inaresto at isinakay sa eroplano, yan po'y kidnapping. Sa tingin ko, nung kinidnap nila si Tatay Digong dyan sa Villamor, nagawa nila yan kasi silang nakaposisyon. Hindi po nila magagawa dito yan sa Austria dahil hindi naman nila kontrolado ang airport. Hihingin at hihingin ang aking passport, ang aking travel documents bago ko masapilitang maisakay ng eroplano. At sa tingin ko, hindi naman nila itatangkayan dito sa Austria. Dahil napakakapal naman nila kung sa tingin nila na yung ginawa nila kay Tatay Digong sa Villamor, kaya nilang gawin dito sa Europe. So sa tingin ko, imposible. Pero pag sila po ay nagtangka, asahan nyo po, alam ko ang aking karapatan. Kidnapping po yan. At kapag sila ay nagtangka na arestuhin ako sa pamamagitan ng mandamiento de aresto na inisyu ng isang korte ng Pilipinas, gamitin mga Pilipinong pulis o si John Vic Remulla mismo, yan po ay labag sa batas Austria, yan po ay kidnapping. So ang aking libreng legal advice kay Secretary Remulla, kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo kong arestuhin dito sa Austria. Ganun pa man, inaantay kita rito sa Austria, magkita tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, reporting live from Austria, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love despite mga bangag. God bless the Philippines. Okay. It's all